This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Adlong Huwebes ka natong tanan. Sa magkausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 3, 2023, laing suwatang po na usab ang atong paghahatag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Benz. Standby Benz, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Din ang Nance Herbal Capsule, dako kining ikatabang alang sa mga balatian sama sa sakit sa kasing-kasing. Tugod kay mo sugot sa dili, sagad sa mga problema karon. Nag-una is ang sakit sa kasing-kasing ug ang kidney. Nance Herbal Capsule ug U8 Herbal Food Supplement para sa kidney ang pinaka-effective na combination para mas mapakigbatugan ang maong balatian. Kombinasyon sa Nance ug U8, 2 capsules sa buntag and 2 capsules sa gabi. Siyempre ato Mega Man para sa mga kalalakinan. Lakas hanggang bukas, inom lang og 2 ka capsule before matulog. Ang Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ilang cervix, uterus, ovary, ug aron motultol na ang iyong menstruation. Cervicare, ug syempre, pagpadugan sa estrogen, kay mao niya gikinahanglan sa kababay para aktibo kini kanunay. 2 capsules before bedtime. And syempre, atong tawa-tawa ang atong lawas na kinahanglan yun na og mukumbati sa mga virus nga hinungdan sa balatian. Tawa-tawa Imnon 3 times a day or depende kanimo na or depende sa imong need. Ayan, okay, imnon kini human og kaon. Og syempre alang sa atong mga kaigsuonan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre, ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas, malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og aptik usab ang pangisip. Kumbaga, aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. And sukat kani ato hangtod karon Nance liniment oil ang gihapon. Daghan na ang nanggawa sa klase-klase nga liniment apan Nance liniment ang kompleto ricados para sa mga herbs nga angay nimong gamiton ilabi na kung sakit-sakit sa kalawasan ang atong hisgutan. Og labi na ang mga samad-samad kana mahadlok ta nga ma-infected, ayan Nance liniment oil ang gamita. At syempre para klaro ang pananaw, Nance Eye Drops
And ang atong gibantog nga non-scorn coffee alang sa nindot kaayo nga katulog ug kada adlaw gi ka makabawas non-scorn coffee na. Syempre para sa atong mga kadalagahan ug even sa mga nanay, Alena Set for natural and glass-looking skin. Alena Set para gid ni sa mga kababayan-an. O syempre, alas sa itong Nuts Million Bonanza, simple lang ang pag-appeal sa inyong pagpalit sa atong mga produkto selfie sa butika kung diin ka man nagpalit. I-post atong Sensorly Ate Arlene Facebook page. Pamasin. Kamo ang mamahimong mananaog 5, ang mudawat 5,000 pesos, 5 sa Visayas, 5 sa Mindanao. Pasbong ko standby bands alang sa imusuwat din siyempre sa atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Ate Arlene. Sa libo-kalibong tigpaminawan sa imong programa, ate. Naagad ko sa pagsuwat sa kong kaagi sa kinabuhi, pamasin, makuhaan og pagtulunan sa mga batanon sama kanako. Nga sayo nagkapamilya. Nagsugod ang akong kasinatian sa dihang nahibalag ko si Marie. Nga third year high school pa lang na ito'y gayuna. Nagkailami, ate, sa cellphone. Text lang. Og nagkauyab gyud, ate. Sa pag-edad ni Marie og 16, samtang ako 20 anyos na pabuntisan ko siya. Maulagi sa linghod nga pangidaron, nakasinabot mi nga mag-live-in sa magyud sa tinuod nga magtiayon. Bisan pa man sa kalisod, ate, nakasurvive gid mi sa matag adlaw nga panginahanglanon. Kay lagi nagtrabaho man ko sa Crispino Company samtang si Marie na aras balay ni mama. Kay lagi nangipon raman mi. Nang ligid ang mga katuigan, ate. Gipakataon ni Marie ang usa ka batang lalaki.
Nagpasalamat ko sa Dios ate kay bisan pa man og 16 anyos pa si Marie. Pero wa gid siya pasagdi sa labang makagagahom. Wa siya naglisod sa paggawa sa bata. Pagkakita namo sa among anak ate labihan namong lipaya. Og nangandoy mi nga masubay namo siya sa maayo nga dalan. Og labaw sa tanan bisan og pobre mi. Pahumanon gid namo og eskwela ang bata. Pila ra may sugilanon. Miabot og 5 ka tuig ang among anak ate. Dinhi nagsugod ang kalbaryo sa akong kinabuhi. Na-bar down ang company nga akong gitrabahuan. Pero bisan pa man ana ate, wa ko napakawala sa paglaom. Kay nagdako ko nga pobre. Tanang klase sa trabahoon, basakan, hawod kaayo ko ate. Mananggi, mananom, mga riyada ate, ug mga sinako nga humay. Bisan og bugat ang tanang trabaho ate, gikaya nako para sa kong asawa ug anak, Ate R. Dunay mga higayon ate nga mag-over ko og pananom og humay kay lagi pakyawan man. Samot na og apason ang area ate. Mogamit ako og spot aron nga mahuman lang gid nako. Ulan og init akong gikaya Ate R para dili magutman ang akong pamilya. Nakahinumdom ba ko ate nga na-admit ang akong anak sa ospital sa padada. Na pulmonya kini. Aduna mi excess ate nga 5,645. Bisag unsaon na akong hangyo, dili gud sila magpahangyo ate. Gitawagan namo ang inahan ni Marie. Nang hangyo mi gamay. Pero may balibad siya kay wa gid kuno siya kwarta. Nangita gid kog paagi ate. Para gid nga makagawas ang akong anak sa bahay tambalanan. Salamat na lang ate kay dunay taong misali ka nako. Iya kong gipautang para makagawas ang bata sa tambalanan. O salamat in town sa kadugayan. Nakabayad pod ko ate. Nakigsulti si Marie nga ri kanako. Matud niya magsugod na ang bata sa pag-eskwela. Pwede ba daw nga mangita siyang trabaho para nga makatabang siya kanako. Sa sinugdanan wa ako musugot ate. Kay matud ko makaya man ako, ligo ng akong lawas. O sa pawa mi nagpait sa pagkaon kay lagi di mi mahotdag bugas. Pero matud niya ate. Tugtan ko siya. Kay gibati siya kalaay. Sa pikas bahin tama pod siya ate. Nagkadako ng among anak. May na lang duhami nga mangita. Nakasulod dayon si Marie og trabaho ate tig-dispose og mga tambal. Stay out siya ate. Sa sinugdanan okay ang dagan sa among panag-uban. 2 ka bulan Ate R. Natingala ko. Nalahi naman. Pagdugay na mo pauli si Marie. Nigpauli niya. Pero may busy ang iyang cellphone. Ning bahina nagduda ko ate. Doon ay kausa nakamata ko tungang gabi eh. Wa pa matulog si Marie. Naa siya ka istorya sa cellphone. Gipangutana ko siya nga no. Nga wa pa siya matuog. Kinsa ang iyang ka istorya sa cellphone. Gitubag ko niya nga customer daw ate. Ipasayo ko nung deliver ang mga tambal. Pero nasayod ko ate nga dili customer. Pero para way samok. May balik ko sa pagkatulog. Gasakit akong dughan ate. Gigakos ko na lang ang akong anak. Pagkaugban at tingala ko nga gipanghipos naman niya ang iyang mga gamit. Gisuk na ako siya ate, ngano nga nang hipos siya. Matod niya na ako na-offer ang iyang kauban. Mag-boarding house na lang ko na siya para nga tipid sa gasto. Makatigom gid ko na siya ate. Natingala ko. Sige siya panarbaho. Pero bisan gamay,
Wa siya mahatag sa mong anak bisang magbitbit man lang siya sudan o ka-snack na lang sa bata. Wa po ko makadumdum nga mitunol siya sweldo. Apan moingon siya nga aron kuno nga makatipid. So way paglangay ate nakalakaw gyud ang akong asawa. Naghatod siya sa kumbayaw sa Digos. Dinhi nagsugod nga mura na kog. Wa makasabot ate. Una ko mo trabaho. Ngadtos basakan ati manon ko una ang akong anak. Pero daghan kaayo ko og chismis nga nadungog ate. Gikas mga silingan nga nakit-an ko nila si Marie. Dito sa Digos adunay angkas nga nakamotor og sweet kuno kay sila. Ate, para makalimot, iagi ko nalag hubog-hubog. Tinuod gid ang tanan ate. Akong kasakit ilimnon gyud. Ang imo madulan, temporaryong mawala ang imo mga kaguol. Ate R, sukad pag boarding house ni Marie. Bisan tawag or text man lang, pangumusta. Wa ate. Mauto nakadesisyon ko nga alas 5 sa buntag adtuon namo siya sa akong bayaw. Ang boarding house ni ini kay nakadumduman siya. Kay lagi siya man ang naghatod ni ini. Pero ate, giandam ko nang akong kaugalingon kung unsang ako maabtan. Tuod man, nagpakuyog ko sa akong bayaw ate. Sa pag-abot namo sa iyang boarding house, naabtan ako si Marie nga naa sa bumba og naligo. Natingala siya nga nga na ako. Gitubag ko siya nga asa iyang kwarto kay lagi kuhaon ako ang akong mga ID. Kay nag-apply kong trabaho. Mao kini akong pasangil nga to kaniya. Moto kag sa dili grabe ang kulba sa kong dughan. Apan salamat na lang kay iya ko gitug-anan na sa iyang kwarto. Dito na lang kuno mi maghulat kaniya. Dali kong misulod ate. Pero ako'y makita nga butang sa laing tao. O sa diyan nakita ko ang iyang cellphone. Naka-charge kini ate. Pag open ako, dito na ko nakita ang tanang picture. Kauban ang maong lalaki. Ngayang catshot nga mga sweet kaayo o mga mensahe. Ug doon na pa'y picture ate nga nagdulog silang duha. Nangurog ang akong kalawasan. Misyagit ko. Pagkadungog niya, dali-dali si Marie nga misulod. Iyang giilog ang cellphone. Gipangutanan ako siya. Ngano? Unsang akong pagkulang ito kaniya. Grabe akong sakripisyo para ka namo. Nakahila ko ate. Mitubag siya nga rikan ako. Nadala lang ko na siya sa temptasyon, Ate R. Sabi mo ate. Gipangutahan ko siya. Dugay na ba? Ngaya akong binuangan. Gipangutahan ko siya ate. Wa ba niya nahuna-una ang among anak? Nga naghando mi nga mahatagan og maayong kaugmaon. Nga magdako ning usa ka matarong. Apan siya lang ang miguba ni ini. Nangayo siya sorry nga rin kanako ate. Apan gitubag ko siya. Tao raman ta. Walay perpekto ning kalibutana. Padayon. Kung unsa man imong nasugdan.
Kay sugod karong adlaw, kalimtan ko na. Nga doon ako'y nakailang nga Marie. Milakaw ko ate. Pag-abot sa balay, misugat ang akong anak. Ako siyang gigakos. Nihigayo na. Mihila ko pag-ayo ate. Ugignan kong akong anak nga sugod karon. Wa na ang imong mama. Pagdagan sa pipila ka adlaw, nakadesisyon ko manimpalat sa Davao City. Gibilin kong akong anak ate sa akong mama. Dali ra pag ko nakakitag trabaho. Nakasulod ko isip mo sa ka-helper delivery sa dako nga company. Magpadadaan lang kong kwarta kang mama para sa bata ate. Sa kadugayan, medyo nawala na ang kasakit nga akong gibati. Malingaw na ko sa kong trabaho. Ug sige po mig video call sa akong anak gamit ang cellphone sa akong mga pag-umangkon. Nagtuo ko nga okay na ang tanan ate. Hangtod miabot ko sa akong trabaho og 4 ka bulan. Natingala ko ate nga sige man og tawag ang ako pag-umangkon. Bisan og on duty pa ko nga ako ra man unta ang motawag kanila. Nangita ko paagi ate nga matubag na ako ang ilahang mga tawag. Nakurat ko ate. Ako na sayran. May ato si Marie. Uban sa iyang mama. Gikuha ang among anak. Wa gani sila mananghid sa ko inahan ate. Wa sila respeto. Dili unta mo kuyog ang bata apan ila kining gipugos. Gihaylo og cellphone para mo kuyog lang ang bata. Wa akong mama na higayon na. Kay dunay gilakaw. Wa kapugong nga ako mapag-umangkon. Kay lagi katungod man ni Marie. Isip inahan sa bata. Matod pa sa mama ni Marie ate. Si Marie kuno ang dunay katungod sa bata kay siya inahan niini. Perti na akong laguta. May unang kong trabaho sa Davao. May pauli ko sa Hagunoy ate. Gusto na akong masubay asa gidala ang akong anak. Salamat na lang. Naistorya na ako ang among silingan nga naa daw ang akong anak sa lugar sa mama ni Marie sa Matanao, Davao del Sur. Pagkasayod gid nako ate dali-dali kong miadto sa ilang lugar. Dito nakita nako ang akong anak, si Marie ug iyang mama. Pagkakita ni Marie kanako ate, nakurat siya. Buntis na dahil kini ug dako na iyang tiyan. Ako siyang giignan. Nganong gikuha mo ang bata? Matod niya dili daw matarong ug atiman. Kay busy permi ang akong mama. Siya lang kuno ang magpa-eskwela sa bata. Okay ra daw sa iya. Nga dili ko muhatag og sustento. Ang importante kuno, maatiman lang daw niya ang bata. Matod sa mama ni Marie ate, nga bisag asa kuno mi mag-abot, wa kuno ko'y dag-anan kay dili mi kasado. Wa ko makatingog ate. Huna-huna na ako sa ilang poder. Basig magdako. Basig dunay mahitabo ka nako. Milakaw na lang ko ate. Mega ko sa akong anak. Gisaaran ko siya ate. Nga hulaton ta ka sa imong pagdako. Amping kanunay. Magpabilin ko nga mag-inusara. Hangtod mabot ang panahon nga mag-uban mi pagbalik. Sa pagkakaroon ate, 8 anyos na ang akong anak.
Nakabalita na lang ko ate nga naa sila sa Davao de Oro. Dito na kini nagpuyo kauban ang iyang stepfather ug manghod. Ako ate nanimpalad diri sa Digos. 3 years na may nagbulag sa akong kalivin. 3 years na pod. Nga wa mi nag-uban sa akong anak. Apan sama sa akong gisaad kaniya. Hulaton ko siya ate. 30 anyos na ko sa pagkaroon. Ug unsa man ang nagpaabot sa unahan. Giasa ko na sa labang makagagahom. Manghinaot ko nga wa na'y mga kasakit nga maabot sa akong kinabuhi. Di niya na lamang kukutob. Sincerely yours, Benz. Paliw ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Paubaya. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal? Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. Saan natigil ang pag-ibig? This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Si Princess Elisha Sarigumba, 8 years old, may gamit sa Remind Choco Mix. Hi, I'm Princess Elisha Sayungumba. I love to drink Remind Choco for me to go taller and smarter. Remind Choco is my favorite. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Ako po si Lourdes Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
kanimo Ben, sa imo papadangat si maswatampo ning atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Dili siya ang para kanimo. Doon na pa'y mo abot sa mo kinabuhi Ben. Ikaw lamang at wala na. Okay, dili una kita sa itong mga text messages sa 0975-447-3353. Kahit na di na nakikita, hinahanap ka palagi. Tanging ikaw lang ang nasa isip. Ate R, para sa lure sender, mas okay nga sa'yo pa lang ihibawan ang tinuod nga tara sa inahan sa iyang anak ate. At least wa siya mahinaya kaysa nakasal pa sila. Henry of Block 2, Puntod, Cagayan de Oro City. Ate R, buutan kayo ang letter sender. Dako kay siya pagmahal sa iyang anak ate. Nakatunong lang siya babay nga dili masaligan. Roji of Patpat Malay-Balay. Magkakasama, Ate R, para sa lure sender. wala. Di lang siya mapakawala sa paglaom. Kaya ang anak, mangita yun nag-amahan pag-abot sa panahon. Ivan of Ramos Drive, Zamboanga City. At wala nang iba, kahit na malayo. Ang ako'y kasulti sa lure sender, Ate R, dili siya magdahom sa maong babae. Maningkamot siya para sa iyahang anak ate. From Danny of Manolo Fortich. Ang ako'y kasulti sa lure sender, Ate R, padayon lang siya sa pagkabuutan nga tao. Maabot na gihapon ang panahon. Ihatag kaniya ang para kaniya ate. Junie of Nabunturan, Davao de Oro. Dagan po tayo mga text messages. Saban kulang naman ang atong oras. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much, and I will let Again, thank you very much. Ben, sa imo papadangat imo suwatampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. let us be one. So you Dili nimo angay mahayan ang nahitabo. Gilikay ka lang sa labang makagagahom sa tao be so nga dili para kanimo. Iyang gisaya nga imong kabuutan. you will Mabot ang panahon, makauban na gyud nimo ang imong anak og sakto ka. fill your Dunay saktong panahon para kaninyo. all of Nang higayon na, nasayod kong masabtan ka sa imong anak. can provide. Oh, I can't hide my feelings. Stop Move on, for you. paningkamot para sa imong kaugalingon. And let Total nasayod ka man nga bisag dili ka mo ang nag-uban sa imong anak apan nasayod ka nga di pod ni pasipad-an sa iyahang inahan. Kay inahan niya iyang gikauban. Usbon ko paningkamot para sa imong kaugalingon. always be with you. Aron sa pag-abot sa panahon, ready ka na, andam ka na, Never let you go. pwede ka makikita pagbalik sa imong anak. It's like And hopefully, nanahigayon na. there's a Ado na ka na usay, kauban sa kinabuhi. O sa kabinuhat nga maugigitagana sa labang makagagahom para kanimo. love me so much, and I will Tinuod ka na nga, doon ay mga panghitabo nga usahay i-allow. in life that's Aron makamatakitas ka matuuran. Nga kining tawhana or kining atong gikauban, bili kini para kanato. be for Doon na pa'y mas lahing nga plano ang labang makagagahom. will be so free. Just love
Daghang salamat kanimo Ben sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon. Ug wa ko'y lagi pang hinaut kun dili makaplagan mo ang tinuod nga kalipay. Ihatag sa labaw makagagahom ang desire sa imong kasing-kasing. Kini si Ate Arlene. Ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all. And let's fall in This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.